Nagtitiyaga silang hanapin ang paraiso, naglakbay sila patungong Hilaga, tinatanggap ang mga hamon ng nyebe. Naglalakbay sila araw at gabi, ngunit sa huli, hangin na ang kanilang lakas at parehong nawalan ng malay. Napansin niya ang isang larawan sa dingding na katulad ng larawan ng paraiso. Isang batang babae na may puting buhok, na nagpapakilala sa sarili bilang si Alicia, ang nakaupo malapit. Nang hindi makita si Finn, nag-aalala si Momo at tinanong si Alicia tungkol dito. Pinakalma siya ni Alicia na maayos si Finn. Pagkatapos ay ipinakita ni Alicia si Momo sa paligid ng nayon. Nagtataka si Momo na makita ang mga tao at vampira na namumuhay ng magkasama ng mapayapa. May iba't ibang uri ng mga hayop sa nayon para sa pagkain at inumin, kaya't walang kakulangan. Lahat ay naglalaro ng musika ng sama-sama, lumilikha ng isang harmoniyosong atmosfera. Ipinakita ito lahat ni Alicia kay Momo, sinusubukan siyang kumbansihin na ito nga ang paraiso. Sa loob ng submarino, natagpuan ni Momo si Finn. Sinabi ni Momo na tinulungan sila ni Alicia, at nagpasalamat si Finn kay Alicia. Bigla, isang vampira na puno ng dugo ang sinubukang buksan ang takip at lumabas. Siya ay nasaktan ng husto at humingi ng tulong kay Momo na dalhin si Finn palayo roon. Agad nilang ibinalik ang vampira sa loob. Ipinaliwanag ni Alicia na ang vampira ay may sakit sa dugo at nakakulong para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos umalis sa submarino, binalaan ni Finn si Momo na ang vampira ay pinipigil doon laban sa kanyang kagustuhan at maaaring may mali. Ngunit si Momo, na walang pakialam, ay nararamdaman na nag-aalala si Finn ng walang dahilan. Ngunit hindi pa rin nagtitiwala si Finn sa mga taga-nayon at naniniwala na may mali. Sinubukan niyang bigyan si Momo ng sandata para sa sariling depensa, ngunit tinanggihan ni Momo ito. Nang gabi, nag-organisa ang lahat ng taga-nayon ng isang maliit na handaan upang ipagdiwang ang kanilang pagdating. Ipinahayag ni Momo ang kanyang pasasalamat para sa mainit na pagtanggap. Sa kabila nito, si Finn, na karaniwang mahilig sumayaw at kumanta, ay tahimik na naupo sa isang sulok. Nakita ni Finn ang kanyang kaibigang tao na si Arya kay Momo, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ng pagdiriwang, umupo si Momo sa tabi ng ilog nang dumating si Finn para makipagkita sa kanya. Sinabi ni Momo kay Finn na siya ay napakasaya dito, na hindi pa niya naranasan ang ganitong kalayaan habang sumasayaw at kumakanta. Sinubukan ni Finn na sabihin kay Momo ang isang mahalagang bagay, ngunit tinawag siya ni Alicia upang sumayaw muli, na nag-abala kay Finn. Pagkatapos umalis si Momo, dumating si Allegro at hiniling kay Finn na umuwi. Hindi pinansin ni Finn siya ngunit nang hihina at nahulog, nahuli siya ni Allegro. Pinakalma siya ni Allegro na masaya si Momo nang wala siya. Kinabukasan, nang pumasok si Momo sa kanyang silid, natagpuan niya ang isang liham at sandata ni Finn. Nang malaman na umalis si Finn, gusto niyang lumabas upang hanapin siya. Ngunit hinarang siya ni Alicia at nagpa siya na hanapin si Finn ng mag-isa. Tumingin si Momo sa bintana at nakita ang mga taga-nayon na umaalis na may mga baril upang hanapin si Finn. Nakita ang isang butas sa dingding, tinadyakan ni Momo ito upang palakihin at dumaan palabas. Sinubukan niyang patakbuhin ang isang snow truck, ngunit pinaputok ni Alicia at pinasabog ang truck. Hindi nasaktan ng pagsabog, tumakbo si Momo sa lumang submarino, naghahanap ng paraan upang makatakas. Sa loob, narinig niya ang isang boses mula sa isang hukay na nagsusumamo sa kanya na pumasok. Agad na pumasok si Momo sa hukay at natagpuan ang dugo sa lupa. Sinundan niya ang boses at natuklasan na ito ay ang parehong vampira na nakilala niya dati. Pinaliwanag ng vampira na pumunta siya upang hanapin ang paraiso tulad nila, ngunit ikinulong siya ng mga taga-nayon at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling upang makabuo ng kuryente. Iniwan ni Allegro si Finn upang kumuha ng tulong mula sa kanyang mga kasama. Makalipas ang kaunti, natagpuan ng mga taga-nayon si Finn, nahuli siya, dumating si Alicia na naghahanap kay Momo at pinaputok ang nakakulong na vampira, pinatay siya. Ngunit nasugatan ni Momo si Alicia at nakatakas sa pamamagitan ng isang butas. Kasabay nito, dumating si Nobara sa nayon kasama ang kanyang mga sundalo upang hanapin si Momo. Hiniling niya sa mga taga-nayon na ibalik si Momo. Sa panahon ng laban, pinasabog nila ang submarino, kung saan naroroon pa si Momo at Alicia. Nagsimulang mag-crumble ang submarino, at ang tubig ay nagsimulang bumuhos. Nagtamo si Momo ng pagkakulong sa tumataas na tubig. Nahuli siya ni Alicia, at sa desperadong pagtatangkang iligtas ang sarili,
sinugatan ni Momo si Alicia gamit ang sandata na ibinigay ni Finn. Ngunit patuloy na hinahabol siya ni Alicia, kaya't pinaputok siya ni Momo ng baril at itinulak siya gamit ang malaking piraso ng bakal. Habang nalulunod si Momo sa tubig, nakakulong si Finn sa kabaong, nangangarap ng kanyang mga lumang alaala kasama si Arya. Sa panaginip, sinabi ni Arya kay Finn na tiyak na makikita nila ang paraiso. Pagkatapos ay nasugatan ng husto si Arya at humingi ng tulong kay Finn. Sa desperasyon, lumipad siya ng mabilis at tumalon sa isang hukay ng tubig malapit sa submarino. Sa paglangoy sa tubig, umabot siya kay Momo at hinayla siya palabas, lumilipad patungo sa kaligtasan. Nang makita si Momo sa mabuting kondisyon, niyakap siya ni Finn ng masaya. Nangako silang bumuo ng sarili nilang paraiso ng magkasama. Nang oras ding iyon, dumating si Allegro kasama ang kanyang mga vampira na kaibigan. Nagsimula si Finn na tumakbo palayo kasama si Momo, at sinundan sila ni Nobara at ng kanyang mga sundalo. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng mga vampira at mga tao. Sinubukan ng mga vampira na ihiwalay si Momo mula kay Finn, ngunit pinanatili ni Finn si Momo malapit at dinala siya sa isang wasak na lungsod. Malapit na siyang makahinga ng maluwag nang pinatay siya ng sniper, at nahulog mula sa tore, na sugatan. Nagmadali ang mga sundalo upang atakihin siya, at upang iligtas siya, agad na bumaba si Momo mula sa tore. Nagawang masugatan ng mga sundalo si Finn. Naghahanap ng kanlungan, pumasok si Finn at Momo sa isang gusali, na malapit na ang mga sundalo. Nilakasan ni Finn ang pinto ng isang silid mula sa loob at sinubukang ilabas si Momo sa pamamagitan ng bintana. Ayaw ni Momo na iwan siya, ngunit habang pinaputok ng mga sundalo ang pinto gamit ang bomba, tinulak ni Finn si Momo palabas at tinakpan ang bintana ng isang bato. Nang makita na walang ibang paraan kundi ang makipaglaban, nag-inject si Finn at naghanda na harapin ang mga sundalo. Ngunit tinamba ni Allegro ang sundalo, freeing her. Sa kabila ng kanyang mga sugat, urgent na humiling si Allegro kay Momo na iligtas si Finn. Determinado, tumakbo si Momo patungo kay Finn. Sinubukan ng kanyang ina na pigilan siya, ngunit humila si Momo at tumakbo na parang demonyo. Sa oras ding iyon, si Finn, na ngayon ay nasa kanyang anyong demonyo, ay natalo ang lahat ng mga sundalo. Gayunpaman, dumating ang tiyuhin ni Momo, si Kubo, at nakipaglaban kay Finn. Mahusay at walang awa, agad na pumunta si Momo kay Finn, ngunit si Finn, na nalilito at nasa anyong demonyo, ay hindi siya nakilala at umatake. Nakialam si Kubo, hinihila si Finn at sinisikap na kumbansihin si Momo na hindi maaaring magkaibigan ang mga tao at vampira o makapamuhay ng mapayapa. Ang kanyang mga salita ay nagpukaw sa alaala ni Finn ng araw ng pag-atake ng mga sundalo, na nagdulot ng kamatayan ni Arya. Pinuno ng galit at lungkot, itinataas ni Finn si Kubo at inihagis siya palayo kay Momo. Pagkatapos ay sinalakay niya siya, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Pinukaw ni Kubo si Finn na patayin siya, na nagsasabing magpapatunay ito na siya ay wala kundi isang demonyo. Sumakay si Momo sa likod ni Finn, at lumipad sila palayo. Ngunit dahil sa kanyang malubhang mga sugat, bumagsak si Finn pagkatapos ng maikling distansya. Sa desperasyon na hanapin siya, hinanap ni Momo sa loob ng isang kuweba. Doon, natagpuan niya ang isang tahimik na hukay ng tubig na napapalibutan ng mga bulaklak. Sa gilid, nakita niya si Finn na nakahiga sa isang mahina na estado. Kahit na bumalik siya sa kanyang dating anyo, malapit na sa kamatayan si Finn. Sa kanyang huling mga hininga, ibinahagi niya ang kwento ng kanyang unang kaibigang tao, si Arya, na nagdamdam ding makarating sa paraiso. Ang huling hiling ni Finn ay marinig ang kantahin ni Momo, ngunit pumanaw siya bago ito marinig. Sa pagluluksa, dinala ni Momo ang katawan ni Finn palabas ng kuweba at nakatagpo ng kanyang ina, si Nobara. Nakiusap si Nobara kay Momo na umuwi, ngunit tumanggi si Momo. Banta ni Nobara ng baril. Ngunit si Momo ay nanatiling walang takot at umalis, inilibing si Finn sa ilalim ng isang puno. Paglipas ng mga taon, nagtagumpay si Momo sa paglikha ng sarili niyang bersyon ng paraiso, isang lugar kung saan ang mga vampira at tao ay namuhay ng magkasama sa pagkakaisa. Nagkaroon pa siya ng isang maliit na bata, kahit na nananatiling misteryo kung saan nanggaling ang bata. Ang paraisong ito ay patunay sa matibay na pag-asa at katatagan ni Momo, na tinutupad ang pangarap na kanilang pinagsaluhan ni Finn.